kasalanan kong iyong alingin sa'yo, pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon, nawa ay sumayin ng lahat. At sumayin niyo rin. Atin din pong ialay ang banal na paghahaing ito para ho sa ating mga natatanging intensyon o kahilingan. Sabihin natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga pinagdadaanan, alalahanin sa buhay. Para rin po sa ating mga mahal sa buhay. Para rin sa mga tao na nais nating ipanalangin. Para sa lahat ng OFWs. Para sa lahat ng mga may sakit at sa kanila ay nag-aalaga o naglilingkod. Para sa lahat ng mga frontliners. Para sa Bulkang Taal, para sa ating bansa, para sa ating mundo, dahil sa pandemya na ating pinagdadaanan. Mga kapatid, hilingin po natin ang tulong ng ating makapangyarihang Diyos para sa lahat ng ito. Mga kapatid, ngayon naman ay ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo rin ay maging karapat-dapat sa gawain ito. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong paging dapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos na tubig papunta sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog ng bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may
mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maabusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig nito ay tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob nating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko sa aking gawad, lumabing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wakas. Ama na uri ang galak, lumalang iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudiyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Ebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong niya si Jesus,
ibig mo bang gumaling? O tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon, ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdaka ay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudiyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya ay tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari pa sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudiyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudiyo sapagkat siya ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Sa lahat din po ng sumusubaybay po sa ating Facebook Live o FB page, magandang umaga din po sa inyo. Mga pagninilay. Una, tubig. Tubig. Bakit po? Dito po sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay napakinggan po natin, sinasabi na yun hong tubig na umaagos na mula sa templo. No, na yun hong madadaanan nito, halimbawa ay yung maagusan ng tubig na ito ay nagkakaroon ng buhay. No, halimbawa isa isang puno. Bakit? Simple lang. Kasi yung puno ay nakakasipsip ng tubig sa ilog. So, ibig sabihin, yung tubig ay nagbibigay ng buhay sa isang halaman o sa isang puno. No? At sabi nga ho sa unang pagbasa, hindi malalanta o sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga, hindi malalanta ang dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. So maliwanag, napakalaki ng kinalaman at malaking bagay ang tubig sa isang puno o sa isang halaman. Tanggalin mo ang tubig sa isang halaman, ang mangyayari sa kanya ay patay. Patay. Tanggalin mo ang tubig sa isang puno, ang mangyayari sa kanya ay mawawalan ng buhay. Simple lang mga kapatid na pagninilay.
itinuturo sa atin that Jesus is a water of life, tubig ng buhay. Tubig ng buhay. Ngayon, tingnan mo yung buhay mo. Tayo bilang isang puno, bilang isang halaman. Saan tayo kumukuha ng ating ikabubuhay? Saan tayo kumukuha ng lakas? Sino ang nagbibigay ng buhay sa atin? Pamantayan ng tao, magandang hanap buhay. Pamantayan ng tao, magandang mga bagay na ibinibigay ng mundo ang kinukuha. Pamantayan ng tao, mapira. Pamantayan ng tao, maraming pagkain. Pamantayan ng tao, marangyang buhay. Pamantayan ng tao, para mabuhay, kailangan maraming garne ganito. Pero yun ba talaga ang nagbibigay ng buhay sa iyong buhay? Panahon ng Kwaresma, panahon ng pagninilay, panahon ng pagdadasal, panahon ng pagmumuni-muni. Jesus is a water of life, tubig ng buhay, tubig na nagbibigay buhay. Hopefully, you realize na tayo bilang may buhay, sana'y ang paghugutan natin ng ating ikabubuhay ay walang iba kung hindi ang Panginoon, si Jesus. Mga kapatid, may kaluluwa ka. May puso ka. You have inner life. You have spiritual life. Sana tingnan mo yun sa buhay mong ito, sa pagkakataong ito. Ngayon, dumalaw ka sa shrine ni Santo Padre Pio. Pumasyal, makita ang lugar, makapagsimba, makapagdasal. Now you are here. Sana hindi lang ito yung makita mo. Ay, salamat, ito pala ang itsura ng Padre Pio. Ito pala ang itsura ng simbahan. Ay, ganito pala ang paligid. Pero yun lang ba sana yung makikita mo sa tagpong ito? So sana sa pagkakataong ito, sana makita mo rin yung lalim naman ng iyong buhay. Kung sino baga ang dapat mong pahalagahan na pagkukunan mo ng ikabubuhay, hindi lamang ng iyong pisikal na katawan, kundi pagkukunan ng iyong buhay, pagkukunan ng ikabubuhay ng iyong pang-espiritual na buhay. Remember, my body, your body, will be decomposed. Mabubulok ang aking katawan. Masisira, mawawasak ang ating katawan. Uuudin ang katawang ito. Diba? Tandaan natin yon. Pero yung ating pang-spiritual na buhay, hindi natin dapat pabayaan. At para mabuhay yung ating spiritual life na yon, we need Jesus. We need the good news. We need our faith. We need God.
Kailangan po natin ang Panginoon. Kaya kung nakikita mo yung level ng iyong pagtingin sa buhay ay mababaw pa, na inaakala mong ito ang mga bagay na nagbibigay ng buhay sa akin. Mga kapatid, sana'y makita natin, meron pang isang aspeto ng buhay na dapat pahalagahan, na dapat buhayin. Diba? At yan po yung sinasabi, kahit pangit na ang aking katawan, pero maganda naman ang aking kaluluwa. Yun ang malalim na uri ng buhay. At yun ang mas makahulugan. Bakit? Kasi alam mo, ang nagbibigay ng buhay sa iyong buhay ay ang tubig na nagbibigay buhay, si Jesus. Sa mabuting balita, ano po yung ating nakita? Yung isang taong may sakit, 38 years, hindi siya makalusong-lusong doon sa sinasabing tubig na kung saan kapag ka bumababa ang anghel ng Panginoon ay kinakalawkaw, at pagka ito'y nakalawkaw, yung lahat ng mga may sakit ay naguunahang lumusong doon, at ang sino mang mauna, anuman ang karamdaman, gumagaling. Kita natin yung kahalagahan ng tubig sa mabuting balita. Ang daming may sakit, nag-uunahang lumusong para gumaling. Yung isa, 38 years na, hindi gumaling-galing dahil walang nagdadala sa kanya doon. Nakalawkaw nga, bago siya makalusong, wala na. May nakauna na sa kanya. Pero sino ang tumulong sa kanya? Hindi anghel ng Panginoon. Hindi ang ibang tao. Ang tumulong sa kanya, ang nagpagaling sa kanya, sino? Yung tao at ang Diyos na hindi pa niya nakilala, si Jesus. Tinanong siya, "Oy, sino ka nagpagaling sa iyo?" Hindi niya masabi kung sino. Sino ka nagutos sa iyo na bitbitin mo ang iyong higaan at ikaw ay lumakad? Hindi ko alam eh. Pero sino yon na nagbigay ng buhay sa kanya? Hindi lamang pinagaling physically, but spiritually. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya maliwanag sa mabuting balita, si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay, ang tubig na nagpapagaling. Kaya sana yung standard na yon ang ating yakapin. Sana yung standard na yon naman ang ating pahalagahan. Pera, mga bagay na ibinibigay ng mundo, sobra-sobra na ang ating pagpapahalaga. Sana naman, ganun din tayo sa ating Panginoon. Diba? Kaya, unang bagay, mga kapatid, tubig na nagbibigay ng tunay na buhay at tubig na magbibigay ng kulay, biyaya sa ating buhay. Si Jesus. Si Jesus. Kaya papahalagahan mo siya para ikaw ay mabuhay ng mabuti at maayos dito sa lupa. Pero hindi hanggang lupa lang ang kabutihan o ang buhay na kanyang ibibigay. Pag siya'y iyong pinahalagahan at niyakap sa buhay na ito, ang buhay na kanyang ibibigay ay magpasawalang hanggan. Kaya, tubig, padalawang bagay at huling bagay, mga kapatid. Sa mabuting balita, ang sabi ay ito, nung mapagaling niya, yung may sakit, siya ay bigla nang nawala. Si Jesus, umalis. Di ba? May nagtatanong, sino ka nagpagaling sa iyo? Hindi ko alam. Nawala na ho eh.
Ano yung pinapakita ni Jesus dito? Hindi niya kailangan ng appreciation. Hindi niya kailangan ng palakpak. Hindi niya kailangan ng pagkilala. Hindi. Pero ang tao, gusto lagi mapuri. Ang tao gusto laging palakpakan. Ang tao gusto lagi pagpugayan. Ang tao gusto lagi maging sikat. Pero bakit si Jesus iba? Iba. Kaya mga kapatid, sa padalawang bagay, tingnan natin ang ating sarili. Ako ba'y nagpapaganda? Ako ba'y nagpapapugi lamang? Ang gusto ko lang ba yung appreciation ng nakakakita sa akin? Dahil sa mga magagaling at magagandang bagay na aking nagagawa? Sana hindi lang po doon. Sana we go beyond na tayo'y gagawa hindi dahil meron kang hinihintay na palakpak, kundi tayo'y gagawa dahil meron tayong tinatawag na gustong ma-accomplish na misyon na ipinapagawa sa atin ng Diyos. At kung nagawa man yung mga misyon o gawain yun na ipinapagawa ng Diyos, huwag sanang ikakalaki ng ulo. At sana'y yung kababaang loob ay mapanatili. Ang Diyos naman ay nakatungo. Siya ang magbibigay ng pagkilala sa iyo. Palakpak na hindi lamang panglabas, kundi palakpak na ikakaligaya ng iyong kalooban. Payapang puso, payapang isip, payapang kalooban. Yun ho yung magandang matanggap na biyaya dahil tayo ay hindi nagmamalaki, dahil tayo ay hindi nagmamayabang. Mga kapatid, kung gusto natin na mapagsumikapan ang padalawang bagay na ito, kailangan nating pahalagahan ang tubig ng buhay na nagbibigay buhay, si Jesus. Ibig sabihin, kung wala yung una, yung padalawang bagay na ating pinagninilayan, malamang-lamang mahihirapan tayo na gawin. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa misang ito na ating matutunan, pagnilayan at isabuhay ang dalawang mensahe. Una, tubig na nagbibigay buhay, si Jesus. Pangalawa, huwag mabuhay lamang sa appreciation o pagkilala. Sana'y mabuhay dahil alam mo na ginagawa mo ang misyon o gawain na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Para sa mamaghandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito
bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkukop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa iyong anak na mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, manalangin ang pangalan, manalang ang kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ang napaitulong ngalan na siyang nagulat sa ulan. Sa pilay ay nagpalakad at nagirong may sala. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Pagod niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ngayon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang siling muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang law mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaman kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan ho kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ho sa inyong lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ari ho si Jesus, ang sa atin ho ay nagpapaalaala, tubig ng buhay, tubig na nagbibigay buhay, si Jesus. Pangalawa, huwag mabuhay lamang sa pagkilala. Ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging, Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot na amen. Hindi na individual ang pagsagot ng amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa rampampa ng ministro. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Panginoon ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay mabukat sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa Panginoon ang sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukat sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay. Sa Panginoon ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, gawin mong dalisay ang aming kalooban
at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga patalastas, tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na 9 ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulunsad ng Scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito. Para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating isasagwa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik na holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Inyo pong ilabas, hawakan yung mga bagay, kasangkapan o religious articles na gusto ninyong pabasbasan. Panalangin. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendasyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal, lumapit at mag-ingat sa mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Amen. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Please observe po yung ating pong mga protocols. Kung kayo ay magpapapicture, hanggat wag na po kayong magtanggal ng face mask dahil maraming tao. Salamat po. So, yun po ay malasakit na rin po sa ating kapwa at pag-iingat na rin po natin. Salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Kayo rin. pong lahat ay patuloy na pagpalain at ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihandog na. Humayo kayo, pahalagahan ang tubig ng buhay, si Jesus. Salamat sa Diyos.